Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Dito sa ating channel, Kababalaghan Stories. Pakinggan po natin ngayon ang karugtong ng ating kwentong si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Marahang lumabas ng sabungan ang dalawang sina Tatang Eloy at si Mang Buknoy at inilandas ng kanilang mga paa ang daan papalapit sa grupo nila Itay at Toy. Pasensya na kayo mga kaibigan kung nakisawsaw kami sa inyo kanina, lalo na sa mag-amang sinapiting. Ang pambungad na pagkakasabi ni Tatang Eloy, Kinaitay ka no? Wala pong problema doon, Tatang Eloy. Ang totoo po nagpapasalamat po kami sa inyong dalawa dahil kung hindi po kayo dumating kaninay, maaari pong mapilitan po akong ibangga sa kanilang panuksukan. Ito pong hawak kong alagang si Malaginto. Ang magalang na sagot ni Itay, kina Mang Eloy. At yun ang hinding-hindi ko papayagang mangyari, iho. Masyado naman siyang bastos at walang respetong matanda. Kung hindi siya marunong umintindi ng kanyang kapwa, hindi niya dapat pinipilit ang tao o isang sabungirong tulad mo kung ayaw mo sa gusto niyang mangyari. At hindi naman siguro siya bulag. Alam niya't nakita niyang katatapos lang makipagbakbakan ng si Malaginto sa panabong na bangkas ni Igme. Ang sinabing yun ni Tatang Eloy kay Tay Kano ay labis na ipinagtaka nitong Bicolanong si Manoy Igme kung kaya't. Teka lamang po, Tatang Eloy. Papaano pong alam niyo ang aking pangalan na parang kilala niyo po ako? Ang tanong kay Tatang Eloy ni Manoy Igme, hindi naman siya ipinahiya ni Tatang Eloy dahil, Igme, katulad ni Kano o ng kanyang mga kaibigan, ay alam ko't nasisiguro ko sa aking sariling isa ka ring tunay at mabuting sabongero. At saka minsan na akong napapasyal sa inyong bayan sa Sorsogon at nasaksihan ko rin sa loob ng sabungan ang husay ng inyong bangkas na panabong na yan sa larangan ng salpukan. Ganoon po ba, Tatang Eloy? Oo, iho. Ganoon na nga. Uwan iho, Kano. Kaya kami ng aking kasamang si Buknoy ay nagpasyang pumarito sa inyong baryo dahil nabalitaan naming paparito si Napiting. Ang ibig po bang sabihin, Tatang Eloy, ay oo, iho, Kano. Talagang inaasahan na namin ang katulad ng nangyari kanina. Kilala ko si Piting. Isa siyang bastos na sabongero at inggitero. Nagngingit-ngit ito sa galit at inggit sa tuwing meron siyang mabalitaang isang tanyag na sabongerong katulad mo, Kano. Ang paliwanag pa ni Tatang Eloy kay Itay, tahimik lamang noon na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang ibang mga kaibigan ni Itay, dahil sa ayaw nilang makisali sa kanilang pag-uusap bilang pagrespeto sa isang respetado at mabuting sabongerong si Tatang Eloy. Ang totoo po niyan, Tatang Eloy, sa kilos, hitsura at pananalita nila Tatang Piting ay nahalata ko nang hindi sila mabuting mga sabongero. Sagot naman sa kanya ni Itay, kasunod Noy. Kuwan, Tatang Eloy, sa inyo pong dalawa ng inyo pong kasama, maaari ko ba kayong anyayahang sumama sa aming tahanan kasama itong aming mga kaibigan upang doon po tayo maayos na makapagkwentuhan at makahigop na rin ng mainit na kape at makakain ng mga sumang gawa sa kamote. Tinanggihan nila Tatang Eloy ang anyayang yon ni Itay sa kanilang dalawa. Sa halip ay meron pang sinabi itong si Tatang Eloy, Kinaitay Kano, at yun ay, Kano, itong aking kasamang si Buknoy ay merong natuklasan. Naging panaag ng mga pagtataka at mga katanungan ang itsura nila Itay sa kung ano ang natuklasan nitong si Mang Buknoy. Nakagaya ng sinabi sa kanila ni Tatang Eloy, ano pong
Ano po yung natuklasan ni Buknoy, Tatang Eloy? Meron po ba kaming karapatang malaman yun? Hindi binigo ni Tatang Eloy si Itay. Sa halip ay malinaw niyang sinabi kina Itay ang tungkol sa natuklasan ni Mang Buknoy. Kano, iho, at sa inyong lahat, alam kong hindi ito ang tamang lugar para sabihin ko ito sa inyo. Dahil maraming tao at maingay sa lugar na ito. Ang natuklasan ng aking kasamang si Buknoy ay narito sa inyong probinsya at natitiyak kong kanina pa siyang narito upang matunghayan ang bakbakan ng bangkas na igme at ng inyong malaginto, ang tusong sa bungero at mandarayang si Ginoong Alvaro. Nagulat sila Itay nang marinig nila ang pangalang binanggit ni Tatang Eloy. Nagulat at nagtaka sila dahil sa ang katotohanan ay wala ni isa man sa kanila ang nakakakilala kung sino itong tusong sa bungerong si Ginoong Alvaro. Totoo pong lahat ang inyong narinig kay Tatang Eloy, Mang Kano. Dahil sa isa sa aking mga kakilalang mga sabongero ang nagtimbre sa aking narinig niya ang mga pinaplano ni Ginoong Alvaro na ibangga sa inyo pong malaginto ang kanyang panabong na isang kasilihin. Ang kanyang kasilihing nagtataglay ng purong itim na mga kulay at kumikintab sa pagkaitim ang kanyang panabong na yon. Ang sabi kaagad ni Mang Buknoy kina Itay na siya namang agarang dinugsungan nitong si Tatang Eloy at sinabi nitong, "Totoong lahat ng yun, iyo. Ang mga sinabi nitong si Buknoy patungkol sa kanyang kasilihing panabong. Dahil mas lalo pang kumikintab sa pagkaitim ang mga balahibo ng kanyang kasilihin. Sa oras na ito'y kanyang dalhin sa anumang sabungan para ihanap ng makakabanggang panabong dahil sa yun ay kanyang pinaliliguan ng pinaghalong tubig at langis na kanyang pinagbabara ng kanyang mutya, ang mutya ng sagabi." Ang ibig po bang sabihin nito'y may mutyang sagabi itong si Ginoong Alvaro, Tatang Eloy? Ang sumagot sa tanong na yon ni Itay Kano ay itong katabi ni Tatang Eloy na si Mang Buknoy. Opo, Mang Kano. Pero katulad ng sinabi ni Tatang Eloy, ang mutyang sagabi na nasa kamay na ngayon ni Ginoong Alvaro ay ang maliit at pabilog na lupang naging isa ng sintigas ng bato. At ito'y hindi inaasahang napasakamay ng isang magsasaka. Nakuha niya ito sa ilalim ng mismong punong gabi. Naging mabisa ito sa kanya at minsan niyang ginamit sa sabong. Pero nang maglaoy, naging mapagmalabis sa bisat kapangyarihan ang naunang magsasakang nagmamay-ari ng mutyang sagabi. Ano? Ganoon, Buknoy? Ang ibig bang sabihin nito'y hindi talaga si Ginoong Alvaro ang totoong nagmamay-ari ng mutyang sagabing yun? Ang tanong ni Itay sa kanya. Oo, iho. Dahil isang tuso at magnanakaw itong si Ginoong Alvaro. At nang makita namin siya kanina dito sa paligid ng sabungan kasama ang kanyang dalawang mga tauhan, ay mas lalo pa naming nakumpirma na totoo ang mga hinala naming dalawa ni Buknoy na merong binabalak itong ibangga sa inyong malaginto ang kanyang kasilihing panabong. Pero wala siyang dalang panabong kanina. Ngunit parang meron siyang itinatagong bagay sa kanyang kanang kamay. Hindi namin matukoy kung ano yun. Dahil sa ito'y sinadya ng ibalot sa isang itim na tela. Isang pahabang bagay na parang isang tungkod. Matatang Eloy at Paring Kano, pasensya na po muna sa pag-abala namin sa inyong pag-uusap. Ang singit kagad na pagkakasabi ni Mang Clarito kina Itay at kina Tatang Eloy. Ilang sandali pa'y marahang lumapit sa kanila itong si Mang Clarito at sinabi nitong, "Paring Kano, Tatang Eloy, kaming apat nila Paring Ambrosio, Paring Gaston at Paring Octavo ay magbabakasakaling hanapin sa paligid ng maraming tao ng sabungang ito kung narito pa ba ang taong si Ginoong Alvaro. Base na rin po sa sinasabi niyang parang meron itong tinatagong tungkod sa kanyang ibinanot na tilang itim na yon." Teka lamang, Eho. Huwag niyo nang gawin pa yan. Dahil natitiyak ko sa aking sariling kung hindi man siya mismo
ay maaaring isa sa kanyang mga tauhan ang bibisita sa tahanan nila Kano upang sabihin kay Kano ang plano nitong ibangga ang kanyang kasilihin sa panabong na isang malaginto. Pero teka lang iyo, ba't parang napansin kong masyado kayong naalerto sa paligid o nabahala nang nabanggit ko sa inyo ang tungkol sa hindi namin alam o nasisiguro sa aming sarili kung yun ba'y isang ang tungkod? Ang nagtatakang sabi at tanong ni Tatang Eloy kay Tay at sa kanyang mga kaibigang nasa kanyang likuran. Tinitigan ni Mang Clarito si Tay, mata sa mata, at parang sinasabi ni Mang Clarito kay Tay na banggitin kay Tatang Eloy ang tungkol sa nawawalang mahiwagang itim na tungkod na pag-aari ng kanilang namayapang matalik na kaibigang si Tatang Birhel. Pagmanasan ng ibubuka ni Itay Kano ang kanyang bibig, ngunit dahil kaibigang Eloy, meron kaming namayapang matalik na kaibigan at itinuturing na naming higit pa sa isang kaibigan, kundi isa ng kadugo o kapamilya, si Paring Birhel. Inilibing siyang kasama ang kanyang birtod na siyang pumoprotekta sa kanya. Ngunit may sumalbahe o nagnakaw ng kanyang tungkod at malakas ang kutob naming ang sinasabi niyong tuso, mandaraya at magnanakaw ng mutyang si Ginoong Alvaro, ang utak sa pagkawala ng kanyang tungkod at yung sinasabi mong parang pilit niyang itinatago at ayaw niyang mabunyag o makita ng sinuman, dahilan upang ito'y ibalot niya pa sa isang itim na telay. Maaaring yun na ang nawawalang tungkod ng aming namayapang kaibigang si Paring Birhel. Pasensya na iyo, Kano, at sa inyong dalawa, Eloy, kung napilitan na akong makisali sa inyong pag-uusap. Ang sabi ni Tatang Pedro. Tinitigan siya ng mariin ni Tatang Eloy. Kasunod noy, ayos lamang yun sa akin, kaibigan. Pero teka lang, ba't parang pamilyar ka sa akin? Kuwan po, Tatang Eloy. Siya po si Tatang Pedro. Ang pakilala ni Itay kay Tatang Pedro, kina Tatang Eloy at Mang Buknoy. Tama, ikaw nga si Pedro, ang may natatanging panabong na isang ugis. Ako nga, kaibigan. At matagal na akong miyembro ng grupo na pinangunguluhan nitong mabuting sabongerong si Kano. Paring Clarito, Paring Octavo, umpisahan nyo nang magbakasakaling makita sa paligid ng ating sabungan at sa mga nagsisiksikang mga tao, sina Ginoong Alvaro. Unti-unti nang nagiging malinaw sa akin ang lahat at kusang lumalabas ng katotohanan kung sino ang may pakana sa pagkawala ng tungkod ni Tatang Birhel at ang ginawang pagsalbahe sa kanyang libingan, at ang lahat ng iyon ay dahil po sa inyong dalawa, Tatang Eloy. Ang sabi ni Tay at utos niya kina Mang Clarito at Mang Octavo. Ngunit hindi lamang ang dalawang sina Mang Octavo at Mang Clarito ang sumunod sa ipinagagawang yun ni Tay Kano, kundi halos lahat ng kanyang mga kaibigan ay tulong-tulong na pasimpleng hinagilap sa mga nagsisiksikang mga tao ng paligid ng sabungan, sina Ginoong Alvaro. Subalit nabigo silang lahat dahil parang wala na sa aming sabungan ang mga taong hinahanap nila. Bumalik sila sa silong ng puno kung saan ay naroon sila, Itay. Maaaring kanina pa sila umalis, iho, pagkatapos ng bakbakan ng aking hiraw at ng panuksukang panabong ni Piting. Alam mo, iho, gusto ko rin sanang turuan ng leksyon sa pamamagitan ng aking panabong. Ang kanyang panabong o panabong ni Ginoong Alvaro, pero hindi yon ang nakatakdang mangyari. Ano pong ibig yung sabihin, Tatang Eloy? Tanong ni Itay sa kanya. Dahil ang malaginto mo ang nakatakdang makabangga ng kanyang panabong. Ganoon po ba, Tatang Eloy? Oo, iho. Paano, mga kaibigan? Kinakailangan na nga naming makabalik sa aming pinagmulan. Dahil nasabi na namin sa inyo ang totoong rason kung bakit kami naparito. Tatang Eloy at Buknoy, maraming salamat po sa inyo
sa inyong dalawa. Mga kaibigan, ang pasasalamat na pagkakasabi ni Tay Kano, walang anuman yun iyo. At maraming salamat din sa pagkakataong nagkita tayong lahat at nagkausap ng personal. Pagkatapos nooy, tumalikod na sina Tatang Eloy at naglakad palayo ng aming sabungan. Wala na rin sinayang pang mga pagkakataon si Itay. Kasama si Manoy Igme ay ligtas at maayos silang nakarating at nagumpisang maghanda ng kanilang inuman sa aming bahay. Samantalang, "Oh, buwaset! Boss, ano po bang dahilan? Ba't po kayo nang gagalaiti sa galit?" Ang tanong ni Miguel sa kanyang among si Ginoong Alvaro. "Miguel, akala ko si Malaginto lang ang kakaibang panabong na alaga ni Kano. Meron pa palang iba. Ang hiraw na panabong ni Eloy. Si Eloy, nasa sabungan siya nila Kano kanina. At buwiset, walang kahirap-hirap na pinatay ng kanyang panabong. Ng kanyang nakamamanghang hiraw, ang panuksukang panabong ng matandang yon. Totoo pala ang usap-usapan sa kanyang hiraw. At hindi ito kwento lamang. Kaya na nga boss, nakita natin kanina kung papaano ng hiraw na yon pinatay ng brutal ang panuksukan ng mag-amang sabungerong yon at parang napahiya pa ang mga ito." "Oo, Makoy. At nakita ko pang lumapit sila sa kinaroroonan nila Kano. At parang may importante siyang sasabihin sa kanila." "Ano kaya boss Alvaro? Ano kaya ang importanteng sasabihin niya na dapat na malaman nila Kano?" "Hindi ko alam, Makoy. Pero nakita ko si Eloy na nakatitig sa hawak kong tungkod na aking pinalot ng telang itim. At matagal niyang inalis ang kanyang paningin sa aking dalang tungkod. At ang kanyang tingin ay may halong pangdududa." "Baka naman boss ay alam niyang tayo ang nagnakaw sa tungkod ni Tatang Berhil at nagsalbahe sa kanyang libingan." "Hindi ako sigurado, Miguel. Pero hindi na maaaring magtagal pa. Kinakailangan niyo ng kumilos sa lalong madaling panahon." "Ano pong plano niyo, boss? Ano pong ipagagawa niyo sa aming dalawa ni Miguel? Sabihin niyo po't aming gagawin." "Makoy, Miguel, bukas ng hapon, pasyalan niyo ang tahanan nila Kano. Makipagkita kayo sa kanya at sabihin niyong gusto kong ibangga sa kanyang Malaginto ang aking kasilihing panabong ngayong darating na linggo. Kinakailangang matudas at maging pulutan si Malaginto. Dahil ano pa boss? Dahil Makoy, isusunod ng aking kasilihing panabong ang hiraw na yun ni Eloy. Hindi ako mapapanatag hanggat may mga sabungerong katulad ni Eloy at Kano na parehong may alagang nakamamanghang panabong. Hindi kailanman." Maraming salamat pang muli sa inyo, mga mahal naming kaibigan. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong si Malaginto. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa ating channel na ito. Magandang araw at gabi po sa inyong lahat.